So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys, pag-usapan natin itong Duterte legacy. Kasi 'di ba, lagi nilang ini-insist, I hate drugs, 'di ba? Ayaw daw nila kuno sa droga. Pinagmamalaki nga nila noon 'yun eh. 'Di ba, meron pa nga silang ads na huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. 'Di ba? Meron pa silang pa-ads na ganon. And alam nyo naman talaga na talagang pinapakita nila, ini-insinuate nila na ayaw nila sa droga. Kaya nga tingnan nyo, itong si Dilima, ginawa nila ng fabricated stories to the point na naging headline si Dilima na siya yung pinakamalaking drug lord di umano kuno na nahuli ng Duterte administration. So ngayon, eto na, unti-unti nang nalalaman ng mamamayang Pilipino kung sino, 'di ba? Itong mga Duterte, unti-unti nang nahuhubaran ng maskara. Itong mga Duterte na to, talagang nasisiyasat na, nakikilala na, namumukaan na ng mamamayang Pilipino na hindi naman pala sila para sa mamamayang Pilipino. Kumbaga, peke, mapagpanggap, 'di ba? Mapanlin lang silang tao. Iba't ibang uri ang kanilang maskarang sinusuot. So ngayon nga po guys, ito pag-usapan natin. Kasi itong si Duterte, alam nyo itong si Duterte malapit kay Michael Yang. So ngayon, ito balita din to kahapon. So ito yung mga yung mga related sa kanila na nakasok tungkol sa droga. So ngayon isa-isahin natin. Kilala nyo si Michael Yang? Ito yan, si Michael Yang. Yan. Yan po si Michael Yang. Sa mga hindi nakakakilala, itong si Michael Yang ay isa pong ex-advisor ni former President Duterte. So ang akala natin okay lang noon, 'di ba? Kasi appointee siya ni Digong na kahit mali yung pagpapa-appoint sa isang Chinese. 'Di ba? Itong si Michael Yang, hustler. 'Di ba? Itong ex-advisor ni former President Duterte, hustler. Paano natin nasabi? Una, sangkot to sa illegal pogo. Mga kababayan, sangkot yan sa pogo. Pangalawa, sangkot din ito sa Pharmally. Na-issue din yan siya sa Pharmally. Tapos ngayon, itong balitang to, ng mga nakaraang linggo din, nasangkot din siya sa illegal na droga. Dito nga po sa multi-million drug bust. Diba? Kaya nga siya pinasight and contempt. Tapos dahil hindi naman nag-show up, ngayon, warrant of arrest na. Basahin lang natin tong balita, mga minamahal. Sabi dito, arrest order out versus ex-Duterte advisor Michael Yang. So hindi na natin to babasahin lahat, pero yung yung kwento nito, itong si Michael, 'di ba natatandaan ninyo, merong merong na buy bust, drug buy bust nung nakaraang taon worth 3.6 billion sa Mexico, Pampanga, 'di ba? Na-raid po yung warehouse na yon na tumataginting nga po ng humigit kumulang 6.4 billion, wait lang, tingnan muna natin dito. Ayan, 3.6 billion shabu was busted. So, itong itong shabu, paano na i-relate itong si Michael Yang? Yung warehouse po kasi na kung saan nahuli yung shabu ay corporate, 'di ba? Nakapangalan po, owner po, house po 'yon ni Michael Yang, yung Empire 99, 'di ba? So ngayon, lumalabas dito na may connection nga itong si Michael Yang kasi person of interest na siya pero hindi siya nagpapakita. So ang bali-balita nga, itong si Michael Yang ay nandoon na daw po sa Dubai. Pinatakas daw po ni former President Duterte. Kaya nga para sa akin, napaka-imposibleng walang alam dito si former President Duterte ukol nga dito sa Mexico, Pampanga drug buy bust operation na kung saan meron pong na-seize na 3.6 billion, 'di ba? Worth of shabu doon sa Empire 99 na ang owner ay itong si Michael Yang. Bata yan ni Duterte, si Michael Yang. See? Huwag niyong gawing bobo ang mamamayang Pilipino, 'di ba? Huwag niyong gawing tanga. Huwag niyong gawing kupal.
O ngayon, lumalabas na. Diba? Ang katotohanan. Ay, nakakaloka tong mga ganitong balita. So ngayon, related na naman sa usaping droga. Itong panibagong balita, itong si, kumbaga sa Bisaya, umagad, diba? Biyanan, hipag ni former President Duterte na si Mans Carpio. Diba? Sikat pa naman yung pilidong Carpio. Dating justice yung tatay ni Mans Carpio, if I'm not mistaken. So ngayon, anong issue na naman sa mga Duterte ukol sa droga? Ito, mga minamahal. So Trillanes sues Paulo Duterte, Mans Carpio for drug smuggling. Nako. So ano yung issue dyan, mga minamahal? Noong 2017 kasi, noong 2017, meron pong nahuli na shabu doon sa Valenzuela. 6.4 billion. Over 600 kilogram na shabu. Diba? 6.4. 600 kilograms tapos 6.4 billion. So bakit tawag dito? Bakit nadawit ang kanilang pangalan? Kasi nung panahon nila, sila po ay tawag dito, sila po yung namamalakad, 'di ba, ng Pilipinas. And ginamit po nila yung power po nila para po sa shipment ng ipinagbabawal na gamot, 'di ba, papunta ng ibang bansa. Nagigets niyo ba? Merong nazis kasi yan po yung tawag dito. Yan po yung paglalaglag at pag-aamin ng broker. Kasi yung broker po yung umamin, si Robin, si Mark, tama ba pangalan nito? Si Mark Robin. Yan, si Mark Robin ba yung umamin yan? Si Mark Robin nga yung umamin. Na itong si tawag dito, si Pulong at itong si Mans Carpio ay involved nga. Kung saan nga itong si di ba, si Pulong Duterte ay pinalabas nga ni Trillanes yung Chinese triad tattoo, 'di ba? Pero hindi naman nilabas ni Pulong. Kasi nga malakas sila noon 'di ba? So merong talagang paggamit ng power, pag-aabuso sa kapangyarihan ng gobyerno. To the point nga 'di ba na yung green lane, alam yun, kaya hindi sila kaya hindi na-inspect yung mga lumalabas, palabas ng bansa kasi ginamit nila yung green lane. 'Di ba? Na kapag green lane kasi government yun, na in-expect natin na wala nang anomalya doon kasi pang-gobyerno yun. So yun yung ginawa nilang way. 'Di ba? Yung green lane para makapag-export ng shabu throughout the country. 'Di ba? So yan po yung kaso ni Trillanes. So basahin lang natin Sabi dito, former Senator Antonio Trillanes has filed a drug smuggling complaint against Davao City 1st District Representative Paulo Duterte and Mans Carpio, the husband of Vice President Sara Duterte. In his complaint filed before the Department of Justice on Wednesday, Trillanes tagged Duterte and Carpio in the 6.4 billion shabu in haul in Valenzuela in 2017 through the testimony of custom broker na si Mark Robin Taguba. So si Mark Robin Taguba, ang spoiler dito, ang kumanta sa kanila. Si Mark Robin. In 2017, authorities seized over 600 kilograms of shabu amounting to around 6.4 billion. Taguba allegedly facilitate the entry of shabu shipment without having to go through a rigorous process of examination or inspection in the Bureau of Customs. Kaya nga dito si Paeldon dawit din Kasi siya yung head ng BOC. Kaya nga nung nagkakabistuhan na, ang ginawa ni Duterte, tinanggal si Paeldon dito sa BOC at inilipat doon sa TESDA. Which is, sa TESDA nga, doon din nakasuhan si Villanueva, diba? Talagang din naman, mayroon din namang corruption doon sa TESDA. Laganap ang corruption doon sa TESDA. So, sabi dito, the broker claimed he was able to breeze through the process due to the influence and protection of the so-called Davao Group. So, ginamit yung influence ng Davao Group. Kaya nga mapapansin ninyo na yung war on drugs nila former President Duterte is super duper fake. Diba? To the point na sasabi nila, I hate drugs, pero the truth behind this war is pinapatay nila yung mga kakompetensya nila sa droga.
Yun po yung yung pagsisiwalat ni Antonio Trillanes and also ni Montulfo. So, yun po guys. Grabe, no? Kaya ngayon yung sabihin na makapilipino kayo after ng pangyayaring ito. Ano kaya yung mukhang ihaharap nyo sa bansang Pilipinas, sa mamamayang Pilipino na sinasabi nyo, you hate drugs and yet nabibilong kayo sa mga ganitong issue? Diba? Nakakahiya. Nakakahiya sobra. So anyway, short lang yan guys, short vlog lang yan. At least na-implicate natin na mali yung pamamalakad nila noon and nabibisto na yung kanilang mga iba't ibang uri ng maskara. So anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.